Uy, GT. Akala ko may natumba ng motor eh. Bigat niyan. Parang nasa Amerika. Tignan nyo yung mga pedestrian lane, stoplights, street lights. Mga siguro alas 12 ng gabi, pag lumagpas ka doon, 500 pesos na yung babayaran mo dito. Daming cellphone pala niyan. Nakapila yung phone. Kala ko yun lang. Thank you. Z1000 gaming ulit tayo at napavulcanize ko na yung gulong niya. Kaya lang may problema ako. Pag inon mo to, hindi nag-on yung chigi. Nahugot yata yung wire nito nung sinakay nila sa barko. Okay, let's go! Yan. Mukhang hindi na magtatagal ang aking gulong. Mukhang magpapalit na ulit ako ng bago. Sa ngayon, yung ZH2 ko nasa B-Max pa rin, pero patapos na daw. So hinahanapan na lang namin ng schedule kung kailan yung pickup. Sabi ko, gagamitin ko next vlog itong sniper natin. Kaya lang, kung lapit-lapit lang tayo pupunta, saan naman yun? Kasi wala pa siyang plate number eh. Bala na, iisip ako habang nagra-ride ako. Uy, GT! Ganda naman nun. Buti gumana na yung chigi ko. Kaso pinatay ko muna yung PSI nya na sensor kasi nag-a-alarm eh. Mukhang kailangan i-reset. Nag-a-alarm siya, matigas naman yung gulong. So meaning hindi sila match nung sensor natin. So i-prepare ko na lang siya sa bahay. Nabilisan lang ako sa pagpudpud ng gulong natin ngayon. As you can see, nasa indicator na siya. Meaning kailangan ka nang magpalit. Although hindi pa labas yung ply niya, no, syempre hindi naman natin hihintay lumabas yung ply. Kaya nga madali siyang naplat nung nagbuhol loop tayo kasi maliit lang naman yung parang alambre na tumusok dito. Kaya sumingaw siya. Nagtataka ako bakit parang ang bilis na pudpud ng gulong ko, no? 'Di ba? Alos naaalala pa natin kung kailan tayo nagpalit ng gulong. Kaso bigla ko naalala, nag-race track nga pala ako. Nung nag-race track ako, syempre mabilis mapudpud yung gulong mo, lalo na sa street. And then ngayon kasi panay akong nagpepreno sa likod, so dagdag din yun sa pampabilis mapudpud sa gulong, no? Pero advisable yun, kailangan pag pepreno ka, harap at likod talaga para balanse. Although dati lagi kong ginagawa yun kasi malakas yung preno sa harap eh. Kaya lang pagdating sa cornering or pag pepreno ka sa kurbada, hindi pwedeng harap lang, diba? Baka dumulas yung harap kahit na may ABS yan, kasi wala naman siyang cornering ABS eh. Power modes, wala rin siya. Kaya bigay todo kaagad yung power niya. Ito yung Shell gas station na isa sa magandang pinangkakargahan for me ha. Kasi kumpleto sila eh. May car wash, may service center, may air and water. Pwede pa magpalinis ng windshield. Diyan ko nga pinapa-underwash yung sasakyan ko eh. O diba dumudulas na yung gulong ko. Ang balak ko ngayon pag magpapalit ng gulong sa Mex Central siguro, or depende, mahal kasi gulong nito eh, nasa siguro 18K sa likod. Siyempre pag nakahanap tayo ng mura, madali na lang ipa-install. Doon lang sa lugar namin may nag-i-install eh, may tire machine din siya. And doon ko nga lang din pinabulcanize to. Gano lang vulcanize sa kanila? 150. Gulong na ng big bike yun. Tsaka hindi basta-basta binubulcanize to. Kailangan tanggalin yung gulong, tapos tatapalan yung butas sa loob. Hindi pwedeng pasak lang kasi baka sumabog pa. Pinatay ko muna yung engine. Ang init kasi ng panahon. Tsaka may dala nga akong biojessic ngayon eh. Kasi nung nag-ride ako gamit ng Bergman ko, pumunta ako sa bank, pumunta ako sa LBC, bigla akong nilagnat. Pero nakadalawang biojessic lang ako, yun, nawala naman yung lagnat ko. Sobrang init lang talaga ng panahon. Nagpalit ako, ganitong gulong pa rin. Kasi una sa lahat, kailangan match yung gulong sa likod
sa harap. At pagdating sa performance naman, di ba pinantrack natin, okay naman. Unlike dun sa mga previous na gulong ginagamit ko, talagang mararamdaman mo kapag bumangking ka, may pitik eh. Dumudulas talaga siya. Siguro nasasagad lang masyado yung gulong sa akin na hindi naman dapat. Kaya lang ang disadvantage, maganda nga sa cornering, mabilis naman siya mapudpod gawa ng mas malambot yung compound niya. So ngayong araw nga pala, dadaan ako sandali sa Pulilan and then diretso ako ng BGC dahil meron akong meeting kasama ng ibang mga YouTuber. Pinadalan lang nila ako ng email para sa seminar lang yon, no? Siguro mga nasa 2 to 3 hours lang yung seminar. Kala ko may natumba ng motor eh. Bigat niyan. So paano? Traffic na. Kapag rush hour at pauwi ako, hindi na ako dumadaan ng Mexico eh, kasi tumatraffic talaga. Wala namang sagabal sa daan, nagkaka-traffic dahil dito sa kanto gawa ng andaming trucks na pumapasok at lumalabas dito. Yung mga trailer trucks matagal bago makaliko dito eh. Kapag dalawang trailer trucks ang nagkasabay, yun, magbibigayan pa sila. Ayan o, dyan sila nagtatagal. O, may truck sa kabila, ganyan. Eh kapag rush hour, alam nyo naman, sabay-sabay yan. Kung hindi ko man ma-videohan yung seminar namin doon, at malamang sa malamang bawal, no? Kwento ko na lang sa inyo para kahit pa paano may idea din kayo, kahit di kayo nag-seminar. Random lang yun guys ha? Hindi ko yun in-apply, bigla na lang sila nag-email sa akin. Free seminar yan eh, so sayang kung palalagpasin mo, diba? Magaling yung bagong lens ng Geely ha, para sa helmet nila na GTS B1. Kapag natatapad sa liwanag ng araw, nagdidilim siya. So hindi ka pagalit, nagdidilim na kaagad yung paningin mo. Maganda yun para sa mga gustong mag tinted lens kapag maaraw at gustong mag clear lens kapag gabi. Eh yun ang perfect na lens para sa'yo. Sigurado naman ako ang presyo nun is doble para sa isang lens. Kung halimbawa 700 yung isang lens, nasa 1,400 yon or kulang sa 2,000 kasi nga dalawang kulay siya sa isang lens. In-upload ko yung video sa aking Facebook. Sige, upload din natin sa YouTube short. Buti na lang ako yung unang nagkaroon. Swerte tayo nakapag-try at ipapalit natin yan dito sa aking suot na helmet para naman ma-product testing natin siya ngayon. Nandito na ako sa Pulilan warehouse. Continuous pa rin yung construction nila ng mga bagong bodega ha. Marami pang ginagawa dito, like yung gate to. Maraming bodega ang Geely dito. Ayan yung display area namin at saka yung office nandito. Ayan o, pinasok ko na kasi mainit sa labas eh. Ayan, safe naman dito, may guard. Tapos ang meeting. Bye bye. Bye bye. Ganun kabait yung mga tao sa akin dito. Pagdating sa negosyo, masaya talaga kapag magkakasundo kayo. Pare-pareho kayo nagtutulungan eh. So ngayon, diretso ako ng BGC. Eksaktong 1:00 na ng hapon. Pero ang alam ko 2:30 naman yung meeting ko doon. Abot na abot pa yung oras. Alam ko pa BGC hindi naman traffic eh. Tsaka skyway naman tayo. Kahit mainit ang panahon, kapag binilisan mo naman yung takbo ko sa big bike ha, medyo lumalamig naman yung hangin. Pero pag yung motor mo eh takbo 100 lang, ganon, wala, mainit talaga. Ito medyo pumepresko naman sa lagpas ng konti sa 100. Magpalit ako ng battery ng GoPro para tuloy-tuloy na. Sinerge ko din yung location ng ating pupuntahan sa 7 Neo 5th Avenue, Taguig. Taguig ba yun? Di ba BGC tayo pupunta? Ba't Taguig? Ayan o. So 1 hour and 25 minutes yung biyahe, 57 kilometers away. And ayon dun sa oras, 2:30 PM pa ang start ng meeting. 1:12 ngayon at 1 hour and 24 minutes ang biyahe. Pasok na pasok. So itong 1 hour and 24 minutes na to is para sa 4 wheels. Eh nakamotor tayo, kaya mas mapapabilis tayo dyan. Hindi naman sa bibilisan natin, kundi mapapabilis tayo dahil hindi tayo matatraffic. Dapat sa mga toll gate dito lagi kang ready eh, no? O ayaw,
excitement akong nararamdaman dito sa seminar natin. Kasi maaaring may magbukas na bagong matututunan sa pag-upload sa YouTube. Bilang isang 5 years nang nag-upload ng videos sa YouTube, meron naman tayong mga natutunan based lang sa ating mga na-experience. Ngayon naman, ang matututunan natin ngayon is yung talagang proper, kung saan maaari kong ma-share sa inyo. Kasi alam ko limited lang yung slot na pwedeng mag-seminar ngayong araw. Ang alam ko nasa 30 na YouTubers lang. So puro mga YouTubers to guys ha. Walang TikTok vlogger, walang Instagram, wala ring Facebook vlogger, ganon. Hindi ko pwede i-overtake yung Skyway Enforcer eh, dahil sigurado yan sumusunod dyan sa speed limit. Kapag in-overtake mo yan, natural lagpas ka na. 1:46 PM pa lang nandito na ako sa Buendia. 9.5 kilometers away. Sabi ko sa inyo eh, mabilis lang eh. Naku, may nanguhuli. Buti sumakto lang ako sa oras, no? Ayoko naman magpalit doon. First time natin gagawin to eh. Nako, may gustong tumawid. Ano ginagawa mo dyan? So dito tayo mag-U-turn. Sabi ko sa inyo eh, karamihan sa mga transaksyon ko sa Maynila eh, tama-tama pa yung build ng Z1000 sa traffic. Ito ang U-turn slot. Dito banda rin kami nag-meeting noon nung naging ambassador ako ng Shell Advance. Dito yung photoshoot at yung studio. Marami na akong mga nakatransact dito sa lugar na to. Bakit kaya panay dito, no? Kahit yung radio station noon, kalimutan ko lang kung ano yun eh. Dito rin yun eh. Kita nyo, 5.2 kilometers. So Makati Ford na to. So nasa Makati pala tayo. Uy, Bergman, no? Bagay pala sa kanya yung box na ganyan eh, no? Kaso wag lang masyadong malapad. Dapat yung parang square lang. Galing nung underpass na to. Ang baba eh, no? Hindi pwede yung Montero ko dyan. Kasayad yung rooftop tent nya. U-turn again, no? Ayos to. Ba't napunta ako sa EDSA? Kaya pala nung una pinapa-EDSA ako ng Google Map. Nakita ulit tayo. BGC oh, puro may mga ID yung mga tao dito ah. Marami kasing call center dito eh. Maselan nga lang dito, parang nasa Amerika. Tignan nyo yung mga pedestrian lane, stoplights, street lights. May mga puno naman sa tabi ng kalsada, no? Kapag mapapansin mo ang tataas ng mga building. Patungkol naman sa klima dahil 'di ba sobrang init ng panahon ngayon, no? O dito times 2 compare sa province namin. Ah, ito na pala, 7 Neo. Saan ang parking ng 7 Neo? Gagawin natin. 'Di ba mayroong outdoor parking nila? Yun doon, no? Pwede ako mag-park doon. Pero kailangan ko mag-U-turn para makapasok ako sa kabilang side. Wala akong makitang parkingan dito eh. Paano pumunta dito sa kabila? Napalayo na ako. Umikot na ako. Wala ba akong makikitang sports car ngayon dito? Hanap tayo dito, baka meron tayong makitang parkingan. Malamang pagka-park ko, maglalakad ako papuntang Neo. O doon na lang magpa-park, sa building na lang. 1,000. Ayun, no, di ba? Thank you. O di ba? Hindi pa nakabilad si Z1. Dito tayo sa unahan ng
Harley, diba? Para hindi sagabal. Safe pa si Z. Alam ko ang parking dito may oras. Mga siguro alas 12 ng gabi pag lumagpas ka doon, 500 pesos na yung babayaran mo dito. Thank you. Sa red speed ka, Brad. Sa red speed. Red speed! Parang di naman yung gamit yan. Marami akong nakikita dito eh. Ay! Ay, thank you, man. Thank you. Thank you po, thank you. Yes. Yeah, I watched your videos. Hello, sir. I bought a new Ford Ranger because of you. Oh, really? Oh, that's good. It's really nice, is it? So, it's really great to have like our boss here in the back. Tapos na yung session namin. No? Nag-uusap-usap na yung mga YouTuber. Sila yung mga boss natin sa YouTube. And yung iba, second time na nilang matin. And sana mas mapadalas yung meeting na ganito kasi ang dami naming natututunan. Dito pala. Hello. So magpipicture daw tayo sa labas kasama yung mga ibang content creators. Eh dahil bagong renovate lang daw yung Google Office. Ang ganda nga oh, parang ibang bansa eh. Pero buti inaalaw nila kaming mag-video. Pero nung nagdi-discuss, bawal daw. Daming cellphone pala niyan. Nakapila yung phone. Kala ko yun lang. Buti naka-vlog ako. Ayun oh. Sir. Thank you. Thank you po. Hi, thank you. Subscribe. Thank you. Thank you. Ay, thank you po. Thank you po. Ay, salamat po. Ma'am. Dapat po. Thank you rin. Thank you, Sarah. Thank you. Meron na ako. Tigtag ko yan oh. Solid oh. Alam mo, tindi nito. Dito, di kami nakita sa daan. And masaya ako. Dito kami nakita. Dito pa nakita. Thank you, Boss Reed. Thank you. Thank you po. Boss ng YouTube yan. Yeah, you get many, right? Thank you, sir. Sige po. Kaway ka sa vlog ko, sir. Thank you, sir. Yun, buti nag-on na yung chigi natin, no? Wow! Magkano kaya bayad dito? La! Di pa ako nagbayad eh. Chip, saan magbabayad? Saan magbabayad? Teka lang, park ko lang sandali. Saan magbabayad? Pangalawang poste, kaliwa lang. Pangalawang. Okay, sige. Bayad lang ako. Ma'am, bayad po. Let's go. Events na lang tayo para hindi ka bigla may aircon. Sige. Doon sa pinag-meetingan namin kanina kasama ng mga ibang YouTuber is about how to improve yung revenue and kung ano yung mas okay gawin para maging engaging yung content namin. And inintroduce nga nila sa amin itong membership, super thanks, and other things na pwedeng makipag-interact sa ating mga audience. So it's up to me kung ano yung mga gagamitin ko para naman may ma-avail yung mga viewers ko dito sa channel natin. Well, it's a experiment kasi. So hindi porket inactivate natin and ginamit natin yung ganong product ng YouTube eh magiging effective na. So trial and error lang din yan. Kumain na kami dati dito eh, pero gabi. Magbabayad na ba agad? Exit na po, sir. Hindi ko dala yung ilaw ng aking GoPro eh, no? Okay, cold start muna tayo bago tayo umalis.
Ayan, buti may ilaw tayo. Kaso tabingi yung ilaw ko ah. Grabe mga building. Woo! Tabi-tabi oh. Inaabot na naman ako ng gabi sa BGC. Kailan ba ako hindi aabutan ng gabi dito eh, no? Oo, te, maliwanag pa sa BGC. Makakapag-vlog-vlog pa ako, oh. VMAX Racing din kasi yung tambucho niya, kaya lakas eh. Ganda ng tunog ng motor niya eh, no? May pagka-MTO na hindi yung tunog eh. 3 inline cylinder din kasi yan eh. Ang tinutunton kasi namin yung Skyway Stage 3 sa Makati. Kasi pag hindi yun ang sinerge ko, padadaanin ako sa EDSA. Tignan mo, mali yata turo ng Google sa akin kasi pinapayutar niya ako. Grabe mag-drive si Joseph. Pagkasya niya pa yun. Kasya din pala ako. Eto, dito ako dumaan kanina. Ayun yung expressway oh. Tama pala to, okay na. Ganda talaga pag may charger, no? Lalo na yung iPhone, ang bilis malobat. Lalo na tong maliit na cellphone ko. Eh, pang Google Map pa naman to. Skyway na. Thank you, Joseph. Bukas ka agad dito. Bakit bukas ka agad, no? Ayun, maraming salamat. Napaka-productive ng araw natin ngayon. Maraming salamat sa mga tumapos. Sabi sa akin ng VMAX Saturday, pwede nang i-pick up ang aking ZH2 dahil tapos na ang kanyang tambucho. At pinakita na niya kanina sa akin yung picture. Talagang natuwa ako at magugulat talaga kayo kung ano yung nilagay niya. Hindi ko rin expect. So maraming salamat. See you next vlog. Great for speed. Last vlog, boom boom lang eh, no? Sa boses ko. Bye bye.